Ang Lakers sa last 10 games, 4-6 record. 5 beses din sila doon na hindi umiscore ng 100 points. Yung iba doon bahagya pa nakalagpas. Since hindi nakuha ng Golden State si Cam Johnson sa trade, ang Lakers naman ang team na may interest na makuha siya. Kailangan di umano na mag-upgrade ng number 3 position yung Lakers. Technically, ang player nila doon si Hachimura na meron 12 points, 5 rebounds, 1 assist, 1 steal, 48 and 44%. Si Cam Johnson naman nasa 18 points, 4 rebounds, 3 assists, 48 and 43%. Almost 3 out of 7 pa sa BNDR si Johnson. Siya din yung player na nilalako ngayon ng Brooklyn sa trade. Base nga kay Redick, kailangan nila ng isang defensive player na pwede maging pangatlong scorer kay LeBron at AD. Merong nasa 22 million si Cam Johnson sa kanyang kontrata. Ang player na pwedeng i-trade na straight up doon si Hachimura na magsasama din ng isang pillar pa. Kailangan din dagdagan nyo ng isang first round pick kung sa trade lang. Pero ang contract ni Cam Johnson merong hidden charges. Dahil merong nakalagay na bonuses sa kanya. Katulad ng kay Tyler Hero, isinama yung bonus niya sa salary cap kaya lumagpas yung Miami sa tax apron. Magiging official na $27 million yung kontrata ni Johnson na lalabas yun sa cap room ng Lakers kapag tinrade sa kanila. Isang dahilan yon kung bakit hindi tinuloy ng Golden State yung trade. Bukod kasi sa hinihingi din si Kuminga. Bukod kay Cam Johnson, yung isa pa si Dorian Finney-Smith. Meron siyang nasa 11 points, 4 rebounds at 1 assist per game. Nasa 47 and 45%. Almost 2 out of 5 ba sa 3-point area. Straight up yon kay Hachimura. Ibig sabihin, isang main player ang pwedeng ilagay doon at magdadagdag ng pillar. Si Jonas Valanciunas naman nag-inquire na ang Lakers patungkol sa presyo niya sa Wizards. Meron siyang $9 million. Straight up trade din yun kay Bando or kay Gabe Vincent. Nasa 12.7 rebounds per game si Valanciunas ngayong season. Ang tanong lang, kung makuha ng Lakers si Valanciunas mula Wizards, gagamitin ba ng LA beside dito kay AD? Ang dami ng sentrong dumaan sa Lakers dati na hindi naman ginamit. Sinabi na ni Anthony Davis off-season pa lang gusto niya ng isang kasamang big man. Kumuha naman ng Lakers ng isang big man si Coloco, kaso nga lang mukhang hindi nagkaintindihan kasi may kasamang ang sentro si Anthony Davis kaso sa bangko. Ang huling beses na natatandaan kong may kasamang sentro si Anthony Davis sa starting unit 2021 pa kasama si Marc Gasol. Noong 2022, optional na nilalagay si Dwight Howard sa starting unit. Ng 2023 naman si Thomas Bryant. Pero mostly noon si Bryant ang pumalit nung na-injured si Anthony Davis kaya limitado din siyang nilagay. Ang nagiging reason doon kung bakit kukuha ang Lakers ng big man para maging partner ni AD sa center position tapos hindi naman magagamit dahil din sa starting unit ng LA. LeBron at AD yung kalimitan, 4 and 5. Kaya nga sabi ng iba ngayon mukhang hindi na coaches yung problema ng Lakers kundi yung mismong roster na. Kung magkaroon ng kasamang sentro si Anthony Davis sa starting unit, bababa si LeBron sa number 3 position. So positioning pa rin yung magiging problema. Merong isang player sa Lakers na nasa rotation nila ang mawawala sa starting 5. So example lang to, kung merong natitirang tatlo, si Rui Hachimura, Reeves at D'Angelo, alam mo nang hindi compatible si D'Lo at si Reeves. Kaya ang ilalagay mo sa number 2 position, si Rui. Ang tanong doon, kung magiging compatible ba siya sa shooting guard position. Yung isa pa doon, small ball offense. Dahil noong 2021, may kasamang sentro si Anthony Davis, bumaba ang scoring niya. Mula 26 points per game noong 2020, noong 2021, agad bumaba yun ng 21 points. Iba pang reason yung injury niya nung taon na yon. Dahil noong 2021, dun din nag-umpisang bumaba ang outside shooting ni Anthony Davis lalo na sa 3-point area. Ang kalaban pa ngayon ng mga teams, yung merong mga sentro na naglalaro bilang mga guards din. So mali pala, sentro na merong mga guard skills kaya maglalaro pa rin sila na merong shooting outside at nailalayo nila yung mga traditional big man sa loob ng paint. Kaya based sa trade rumors, mas papabor sa Lakers kung si Cam Johnson or Dorian Finney-Smith ang makukuha nila dahil nakakalaro sila ng multiple position, defense at offense. Hindi ganun kaapektado yung starting unit ng Lakers. Siguro si Valanciunas magagamit sa second unit kung kukuha din ng sentro ang Lakers. Pero isang sentro lang din naman na nag-complement kay Anthony Davis dati, yung malapinsan, DeMarcus Cousins.
So alam ko na yung sasabihin ng iba, yung isa pa si Dwight Howard. Kaso sina Dwight Howard at JaVale McGee dati for defensive purposes. Kailangan yun ng Lakers offense na rin.